Si Jonheng. Pakiusap, wag mong pakasalan si Shen Xiangyi. Sino ka? Bakit mo binababoy ang kasulatan ng aking kasal? Ako si Shen Xiangyi. Impossible. Si Xiangyi ang tanging iniibig ng aking buhay. Bakit hindi ko siya maaaring hingin bilang asawa? Si Jonheng sa edad na 16. Lin, kung ikaw nga ang si Jonheng na 16 na taong gulang. Pakiusap, lumayo ka ng kaunti kay Shen Xiangyi. Bakit? Alam mo ba kung gaano ko? Hindi maaari. Hindi siya maniniwala na siya sa edad na 26 ay magagawang makipaghiwalay sa akin. Alang-alang sa ibang babae. Shen Xiangyi, lumabas ka at pakinggan ang usap-usapan. Sinong asawa ang katulad mo? Napuno ng labis na paninibog ko sa puso. Ngayong araw, itutuloy ko ang pagkuha sa babaeng ito bilang asawa. Kung hindi mo ito matanggap, mabuti pang umalis ka na sa pamamahay na ito. Nangako siyang iaalay ang buong buhay bilang dote, upang pakasalan ang dalaga at gawing asawa. Ikaw lamang sa buhay na ito, magsasama hanggang sa pagputi ng buhok. 10 taon pa lamang ang lumilipas. Ngunit ang kasulatan ng kasal noon ay tila isang malaking biro na lamang. Si Jonheng, bakit nagbago ang iyong puso? Ako ay isang ulilang babae, nawala ng sandigan mula pa sa kabataan. Minsang sinabi ng aking ama, ang isang manggagamot ay dapat parang hanging amihan na nagbibigay buhay. Ngunit nang pumanaw siya, natapos na rin ang tagsibol ng aking buhay. Ang panggagamot ng isang babae ay itinuturing ng kahibangan. At ang pamumuno sa Zhuochuntang ay isa pang malaking katatawanan. Paano mapupunta ang ari-arian ng pamilya Shen sa kamay ng ibang tao? Apelyidong Shen ang dala ko at ito ang pinagpagura ng aking ama sa buong buhay niya. Hindi na magtatagal at mawawala na ito sa iyo. Noon ko lamang napagtanto na sa malupit na mundong ito, maging ang pighati ay may kaakibat na kabayaran. Mula sa Zhuochuntang hanggang sa pagiging isang lagalag na manggagamot, para lamang akong lumipat mula sa isang digmaan patungo sa isa pa. Kahit pa mag-isa akong naglalakad, ipagpapatuloy ko ang adhikain ng aking ama, ang maglingkod at magligtas ng buhay ng kapwa. Kalaunan, sa loob ng mansyon ng Xi, nakatagpo ko si Xi Jonheng na nagulat sa pagwawala ng kabayo. Ilista mo na lang sa utang, matutulog muna ako at gagaling din ito. Sino ka? Noon, ang akala ko. Iyon ay isang karaniwang pagtulong lamang sa kapwa. Maraming salamat sa gamot na ibinigay mo, binibining Shen. Maliit na bagay lamang iyon. Hindi kailangang magpasalamat. Sa iyo ay maliit na bagay lamang ito. Ngunit para sa akin ay napakalaking utang na loob. Talaga bang nagulat ka sa kabayo? O sinadya mo lang? Hanggang ngayon, ang tunog ng mga yabag ng kabayo ay tumitibok pa rin sa aking puso. Madalas kong maisip, kung hindi kaya ako pumunta sa mansyon ng Xi ng araw na iyon. Kung hindi ko kaya dinala ang supot ng pabango na iyon. Kung sana. Ngunit nakalulungkot, walang kung sana sa mundong ito. Hindi siya ang nararapat na kabiyak para sa iyo. Kung gayon, ano ang nararapat na kabiyak? Ano ang ibig sabihin ng nararapat? Shen Xiangyi, naging makitid ang iyong isip at puno ka na ng inggit. Ang mga aral ng kabutihang asal at dangal ng isang babae. Tila itinapon mo na lahat sa kawalan. Ang nararapat na kabiyak ay dapat ay mayumi, mahinhin at may dangal. Hindi niya kailangang maging mahinhin o mayumi sa harap ko. Sapat na ang pagmamahal ko sa kanya. Sa mundong ito, kung mayroon mang bagay na hindi kailanman magbabago, bukod sa pagsikat ng buwan sa silangan, ay ang aking tapat na damdamin para sa iyo. Tigil, sino ka ba talaga? Ano ang iyong pakay? Ipinadala ka ba rito ng aking mga magulang? Magsalita ka, bumalik ka at sabihin mo sa aking ama at ina, na ako, si Xi Jonheng, sa buhay na ito, ay si Shen Xiangyi lamang ang ibigin. Sa dami ng tubig sa ilog, isang tabo lamang ang aking iinuman. Sabihin mo sa kanila na huwag na silang umasa. Sumagot ka. Noong panahong pinakamahal niya ako, si Xi Jonheng ay handa ring lumaban sa buong mundo para sa akin. Bukod kay Shen Xiangyi, wala na akong ibang gusto. Sampung taon tayong nagsama bilang mag-asawa. Bakit kailangang umabot sa ganito? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, ito, paano mo mapapatunayan na mahal mo si Shen Xiangyi?
Handa akong sungkitin ang buwan para sa kanya. Kaya kong dukutin ang aking puso para ipakita sa kanya. Lesiu. Tigil. Napakakatawa. Ang buwan ay nasa langit. Ang puso ay nasa loob ng dibdib. Ang pag-ibig na sinasabi mo ay pawang mga hungkag na salita lamang. Anong pagkakaiba niyan sa mga mabulaklak na salita ng isang manloloko sa kalsada? Kung tunay mong mahal si Shen Xiangyi, sagutin mo ang aking 3 katanungan. Huwag lang 3, kahit libo-libo pa ang itanong mo. Sasagutin ko. Makinig kang mabuti sa unang tanong. Ang pangarap ni Shen Xiangyi ay ang sining ng panggagamot, ang muling ibangon ang Zuo Chuntang. Kung papakasalan ka niya, handa ka bang gumawa ng kasulatan na nangangakong hindi mo siya pipigilan? At bilang kanyang asawa, ay poprotektahan siya laban sa pangutya ng mundo sa mga babaeng nanggagamot. Handa ako. Ikalawang tanong. Ang husay ni Shen Xiangyi sa panggagamot at ang lahat ng kikitain ng klinika. Kung papakasalan ka niya, maaari ka bang gumawa ng kasunduan na nagsasaad na ang lahat ng iyon ay mananatiling sarili niyang pag-aari? Siya ang may buong kapangyarihan dito. At ikaw pati ang pamilyang Xi ay hindi kailanman makikialam o kukuha kahit isang kusing man lang. Kaya ko. Ikatlong tanong. Ang tanging hangad ni Shen Xiangyi ay ang maging tanging kabiyak sa buong buhay. Mangangako ka ba na sa buhay na ito, anuman ang mangyari, maging kawalan ng anak o paglipas ng ganda o paglamig ng pagsasama, ay hindi ka kukuha ng kerida o magtatago ng ibang babae sa labas. At kung labagin mo ang sumpang ito, handa kang umalis ng bahay ng walang dala. Lahat ng iyong ari-arian ay mapupunta kay Shen Xiangyi. At hahayaan mo siyang makipaghiwalay kailanman niya gusto. Nangangako ako. Nasagot na ang 3 tanong. Ano pa ang gusto mong sabihin? Walang saysay ang salita kung walang katibayan. Ngayon, mabilis kang sumagot at mangako. Ngunit paano kung sa hinaharap ay magbago ang iyong isip? Ano ang mangyayari? Anong kailangan kong gawin para maniwala ka? Para tantanan mo na kami ni Xiangyi, ang taong ayaw pakawalan ni Xi Junheng. Hindi kailanman naging ako, kundi ikaw na matapos ang 10 taon. Ang 3 tanong at 3 sagot na ito, nakasulat ng malinaw sa papel, gawing isang matibay na sumpa, at ibigay kay Shen Xiangyi. Sabihin sa kanya, na ito ang dot mo, Xi Junheng, para sa kanya. Kung tatalikuran niya ang kasunduang ito, ay kamumuhian siya ng langit at lupa. CJ, gaya ng iyong sinabi, itatatag ko ang matibay na sumpang ito. Kapag naibigay ko na ang kasulatang ito sa harap ni Xiangyi, titingnan ko kung may mukha ka pang ihaharap para humadlang. Xiangyi, ang kapirasong papel na ito ng kasunduan, ay ang ako matapos ang 10 taon. Ang sasakyang magtatawid sa iyo sa kabilang ibayo. Mula ng araw na iyon, wala nang naging kibo ang kasulatan ng kasal. Akala ko ang lahat ng ito ay isa lamang panaginip. Naibigay ko na ang kasunduan kay Xiangyi. Tingnan natin kung ano ang masasabi mo ngayon. Ano? Kaya ko. Nais ko. Nangangahas ako. Ito ay totoo. Ang kasulatang iyon ng kasal ay tunay ngang nakapagpabago ng kasalukuyan sa pamamagitan ng nakaraan. Ang bowl na ito ang huling bagay na iniwan sa akin ni Ama. Sabi niya, kapag lumaki na ang aming Iyi, ang bowl na ito ang magsisilbing dote para kay Iyi. Pagdating ng oras na iyon, pupunuin ni Ama ang bowl na ito ng mga regalo para sa pagpapakasal ng aking Iyi. Ngunit hindi na puno ang bowl. At wala na rin si Ama. Nang magpakasal ako kay Xi Junheng, wala akong dalang anuman. Tanging ang bowl na ginawa ni Ama para sa akin ang aking baon. Nais kong makita ni Ama na tamang tao ang pinakasalan ko. Kaya naman, hindi pa ito sapat. Ang kasulatan at ang Zuo Chuntang ay pansamantala lamang na masisilungan ng aking katawan. Ngunit ang sining ng panggagamot ang tunay na haligi ng tahanang ito. 10 taon ng mga walang saysay na bagay sa pamilya Xi. Halos malimutan ko na kung sino ako noon. At kung sino ang nais kong maging. Kilala pa ba siya ng dalaga sa salamin? Napatunayan na ang kasunduan. Tunay ngang mayroon kang katapatan. Ang usapin ng paghadlang ay titigil na rito. Lesiu, dapat lang na ganoon. Dahil tapos na, wala na tayong utang sa isa't isa. Sandali muna, dahil sa kasulatang ito,
Maaari mo siyang maprotektahan sa sandaling ito. Ngunit hindi mo siya mapoprotektahan habang buhay. Si Jonheng. Alam mo ba kung paano na itatag ni Shen Xiangyi ang kanyang sarili? At bakit siya iginagalang ng mga tao? Sa anong paraan? Siyempre, dahil sa kanyang husay sa sining ng panggagamot. Ngunit ang landas ng medisina ay parang pagsagwan sa agos ng tubig. Kung hindi usad ay tiyak na atras. Mayroon akong plano para matulungan siyang mas humusay. Ngunit ang paraang ito ay nangangailangan ng iyong tulong. Iparating mo sa kanya ang 3 bugtong ng medisina. Handa ka bang sumang-ayon? Natural lamang. Anumang bagay na makabubuti para kay Xiangyi ay handa kong gawin. Sa wakas ay umabot na tayo sa mahalagang sandaling ito. Alam ko na ang susunod na hakbang na ito ay isang pagsubok at isa ring pagsusugal. Ngunit ang panganib na ito ay dapat harapin. Tanungin mo muna siya tungkol sa aklat na isinulat kamay ni Ama noon. Jingqi Yaolu, ang huling pahina ng ika-7 tomo. Ang hurno ng gamot na iginuhit niya noong 10 taong gulang pa lamang siya. Naroon pa ba ito? Sino ka ba talaga? Bakit mo nalalaman ang mga lihim na bagay na ito? Masyado ba akong nagpadala sa bugso ng damdamin? Haha! Isa ka bang diwata mula sa kalangitan? Si Jonheng sa edad na 16, tunay na mapamahiin. Noong panahong iyon, lagi niya akong isinasama sa mga templo ng Jinling upang sumamba. Hindi ako naniniwala kung ang mga Diyos ay tunay na makapangyarihan. Bakit sa labas ng lungsod ng Jinling ay talamak pa rin ang pagdurusa? At ang mga nagugutom ay nagkalat sa paligid. Xiangyi, sa harap ng dakilang badha. Huwag kang magsalita ng walang pakundangan. Dakilang badha, bata pa si Xiangyi. Wala siyang intensyong lumapastangan. Huwag nawa ninyong seryosohin ang kanyang sinabi. Pinapatnubayan ng badha ang tunay na tadhana. Xiangyi, ikaw ang aking itinakdang tadhana. Bigla kong napagtanto. Ang batang si Jonheng ay maaaring hindi talaga naniniwala sa mga Diyos. Ang pagsama niya sa akin sa lahat ng templo sa Jinling ay para lamang ipakita sa mundo at ipaalala sa kanyang sarili na ako, si Shen Xiangyi, ay ang tanging tadhana ni Xi Jonheng. Kaya naman, ang abo ng insenso ng taong iyon ay makapal na bumaon sa aking puso. Sapin-sapin, patong-patong. Iniisip mo ba na? Ganun na nga. Siguro nga ay ganoon. Kailangan mo lang itanong muli ang aking mga katanungan. Kay Shen Xiangyi at sapat na iyon. Tunay nga kayong isang diwata mula sa langit. Huwag kayong mag-alala, tutungo na ako agad doon. Sa harapang looban ay puno ng saya at musika. Ngunit sa likurang bahagi ay malamig at mapanglaw. Ano ang dapat ikatakot sa paglalakad ng mag-isa? Matapos marinig ito, hindi na kumibo si Xiangyi. Kinuha lang niya mula sa ilalim ng kanyang lalagyan ng pampaganda ang kasulatan ng kasal na ibinigay ko sa kanya, at tinitigan ito ng matagal ng mag-isa. Sa huli, sinabi niyang naroon pa ang hurno. At ang apoy ay nasa tamang init na. Ang 15 taong gulang na si Shen Xiangyi ay hindi ako binigo. May isa pang bagay na nais itanong si Xiangyi. Nais niyang itanong sa diwata. Sa ika-5 tomo ng Jingqi Yaolu, pahina 9. Sa bahaging nabahira ng tinta ng aking ama, anong salita ba dapat ang naroon? Sabi niya, dahil alam ng diwata ang tungkol sa lihim na hurno. Tiyak na naunawaan din ninyo ang tunay na diwa ng aklat na ito. Naaalala ko. Siyempre, naaalala ko pa. Noong bata pa ako, tinuruan ako ni ama na sumulat. Isang tula tungkol sa mga pangarap. Inaantok ako habang kumukopya. Huwag kang matakot. Ang pahina ng aklat ay parang mukha ng tao. Karaniwan lamang na mabahiran ito ng alikabok ng mundo. Tingnan mo. Ang salita rito ay katatagan. Tulad ng buwan na nagbabago ngunit patuloy na umiikot ng walang hanggan. Ang alikabok ay panlabas lamang. Ngunit ang panloob na lakas ay hindi matitibag. At ang ganda ng diwa ay hindi mananakaw. Sa hinaharap, kahit libo-libong pagsubok ang dumumi sa iyong pagkatao. Dapat mong tandaan, ang isang salitang ito ay magiging sandigan mo sa darating na mga taon. Isang lunas para sa lahat ng karamdaman ng iyong puso. Ipinagkatiwala na sa akin ni Ama ang lunas na ito noon pa man. Sa pag-asang mamumuhay ako ng walang sakit at bighati. Ngunit naging suwail akong anak, upang lamang makapasok sa pintuan ng pamilya Xi. Ay ginamit ko ang lunas na ito, bilang alay at patunay ng aking katapatan. Nabuksan niya ang pinto ng mga Xi. Subalit nalubog din ako sa madilim na sisidlan na ito. Sa loob ng 10 mahabang taon, bigla akong nagising sa katotohanan, na ako at ang aking sarili sa edad na 15, ay pinaghihiwalay ng 10 taon ng pagkalanta. Gayong iisang buwan lamang ang aming tinitingala.
Walang nagbago kahit katiting. Sabihin mo kay Shen Xiangyi, ang puso ay dapat maging katatag ng bato. Hindi natitinag at hindi nalilipat. Kahit madumihan ng tinta ang anyo, hindi nito mababago ang tunay na diwa. Kapag naunawaan na niya ang lahat, doon niya mahahanap ang kasagutan. Maraming salamat sa inyong gabay, Kensing. Tiyak na sasabihin ko kay Xiangyi ang bawat salitang binitiwan ninyo. Tungkol naman sa bugtong ng panggagamot na binanggit ninyo. Kailan ninyo ito ibibigay, Kensing? Huwag nawa kayong magalit sa aking pagmamadali. Sadyang hindi lang mahilig si Xiangyi sa mga hiyas. Hindi rin niya hilig ang pananahi. Ang tanging nagpapasigla sa kanya ay ang sining ng panggagamot. Kung inyong ituturo sa kanya ang isa o dalawang bagay, tiyak na labis siyang magagalak. Kensing, nais kong makita ang ngiti sa mga labi ni Xiangyi. Kaya pala, nakita mo rin ng ganoon kalinaw si Shen Xiangyi. At hindi ang pagiging ginang Xi. Hindi ko alam kung kailan nagsimula na maging ang aking sarili ay muntik nang makalimutan kung sino talaga si Shen Xiangyi. Tungkol sa mga bugtong ng panggagamot, mayroon na akong nakahandang plano. Sa tamang pagkakataon, gagamitin ko ang iyong mga kamay upang iabot sa kanya ang unang bugtong. Kailangan mo lamang itong ihatid ng tapat at kusa niyang maunawaan ang lahat. Ikalawang bahagi, ayon sa ating napagkasunduan, isusulat ko sa papel ang unang bugtong. Ano ang itinuturing na pangunahing gamot ng isang manggagamot base sa kanyang mga pinag-aralan? Sasagutin ito ni Shen Xiangyi ng ang pangunahing sangkap para sa isang karamdaman. Sa sandaling iyon, dapat mong sabihin sa kanya, para sa kanya, ang pangunahing gamot ng isang manggagamot ay hindi ang Angelica o Astragalus, kundi ang nakatago sa likod ng karatula ng Suochuntang. Ang mga medikal na tala at dangal na inipon ng pamilya Shen sa bawat henerasyon. Ito ang pundasyon ng buhay ni Shen Xiangyi. Huwag na huwag mong pababayaan o kalilimutan ito. Ikatlong araw. Sa parehong oras, isusulat ko ang ikalawang bugtong sa kasunduan ng kasal. Kung maharap sa sakit ng isang selosang babae, anong lunas ang dapat gamitin? Ha. Ang inyong lingkod na si Lion ay narito upang dalawin ang aking ate. Madam. Pumipilit po pumasok si Lion. Hindi po siya mapigilan ng mga katulong. Alam kong hindi nila siya mapigilan, kundi dahil wala silang lakas ng loob na harangan siya. Si Lion ang paborito ngayon, habang ako naman ay ang asawang isinasantabi na. Siyempre, hindi sila maglalakas loob na kalabanin si Lion para sa akin. Hindi ko sila sinisisi. Ang kumampi sa malakas ang paraan nila upang mabuhay. Bakit ko pa ba pagtutuunan ng pansin ang ganoong bagay? Pagbati sa inyo, Ate Lian. Hindi ko akalaing itinatago mo pa pala ito, ate. Tigil! Tunay ngang mapagpahalaga ka sa nakaraan. Haha! Nagdadalamhati ba ang ate dahil sa mga lumang alaala? Hahaha! Hay! Sayang nga lang, sapagkat ang tanging naririnig ay ang tawa ng bago at hindi ang iyak ng luma. Napakalalim ng iyong katapatan, ate. Subalit madalas sabihin ng Ginoo ngayon, na ang tao ay dapat laging tumitingin sa hinaharap. Ang mga binitawang pangako at mga panunumpang ginawa ay parang tinta lamang sa papel na ito. Maaaring matingkad tingnan sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, kusa rin itong kumukupas. Haha, nais ko lang bigyan ng payo ang aking ate. Ang pagkapit sa mga lumang gamit ay pananakit lamang sa sarili mong damdamin. Ang Ginoo sa kasalukuyan ay mas nabibighani sa mga bagay na masigla at totoo. Kagabi lamang ay pinuri niya ang bagong awiting natutunan ko. May kailangan ka pa ba? Kung nangangamba siya na pahihirapan ko ang bago niyang sinta, ay masyado naman yata niyang minamaliit si Shen Xiangyi. Anong nangyayari rito? Wala po ito, mahal. Walang ginagawang masama sa akin ang ate. Itinatago mo pa rin pala ang kasulatan ng kasal na ito. Natural na itatago ko ito. Ito ay regalo mula sa isang dating kakilala. Hindi ko kailanman magagawang limutin. Ngunit hindi ko batid kung ang pagparito ni Ginoong Xi ay para sa dati niyang asawa o para sa bago niyang sinta. Xiangyi. Alam mo naman kung ano ang nilalaman ng puso ko. Habang buhay na mamahalinik si Ijonheng si Shen Xiangyi, kaya lang. Habang buhay na mamahalinik si Ijonheng si Shen Xiangyi, ang tinatawag mong habang buhay ay hindi man lang umabot ng 10 taon. Dati nga ay sinabi ko pang handa akong abutin ang buwan para sa iyo.
Maaari ko ring dukutin ang puso ko para ipakita sa iyo. Subalit ang mga salitang iyon ng kabataan. Paano mo siniseryoso ng ganoon? Paano ko nga ba nagawang seryosohin iyon? Noong mga panahong iyon, nangako siya ng walang pag-aalinlangan. Sa edad kong 25, at si John Heng sa edad na 26, pareho naming alam na ang buwan ay malayo sa langit, at ang puso ay nasa loob ng dibdib. Ang pag-ibig na binibigkas lamang ay hungkag na salita. Tanging ang 16 na taong gulang na si John Heng ang naniwala sa katotohanan nito. Hindi ko batid kung ang nanilaw na kasulatan ng kasal na iyon ay nakapukaw man lang ng kaunting alaala sa puso ni si John Heng. Wala siyang sinabi kahit ano. Tiningnan lamang niya ako ng malalim. Saka umalis kasama si Lion Er. Hangad ko ang iyong kapayapaan, ate. Kung may oras si Lion Er, bibisitahin ko ang ate. Hindi na kailangan. Sanay ako sa katahimikan. Kung may libreng oras si Binibining Lian, mas mabuting ituon mo na lamang ang iyong atensyon kay Ginoong Xi. Sa bakurang ito, bukod sa mga lumang alaala ng nakalipas, ay wala nang iba pang mahalaga. Hindi ito karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon. Bukas ay palalayain ko na ang lahat. Ipinagdalhan kita ng almond crisps mula sa Ruifang. Dati, sa tuwing nagkakaroon tayo ng tampuhan, lagi siyang bumibili ng almond crisps mula sa Ruifang para amuin ako. Ngunit si John Heng, matagal nang hindi nagbebenta ng almond crisps ang Ruifang. At matagal na rin akong hindi mahilig kumain ito. Pagsapit ng gabi, sumagot na ang binatang si John Heng. Mahal na tayang tungkol sa itinanong ninyong karamdaman ng kababaihan. Ikinonsulta ko na ito kay Xiangyi. Sabi niya, ayon sa karaniwang lunas, dapat itong gamutin sa pamamagitan ng pagpapakalma sa atay at pag-aalis ng lumbay. Ngunit nabanggit din niya na noong siya ay nanggagamot pa, may narinig siyang ibang paraan mula sa isang mapaglakbay na ermitanyo. Noong una ay naguluhan siya. Ngunit kung iisipin ngayon, tila may mas malalim itong kahulugan. Gayon din, sabi ng ermitanyong iyon, ang ugat ng karamdamang ito ay marahil dahil sa mundong ito, na ipinipilit ang dalawang tao sa isa't isa. Ang puso ay kasinlaki lamang ng kamao. Kapag ipinilit, ito ay sasakit. Kapag ang sakit ay sumobra, ito ay sisigaw. At hindi ito mapapagaling ng anumang gamot o bato. Huling buntong hininga ng ermitanyo, ang nagtali ng buhol ang siya ring dapat magkalas nito. Ang lunas para sa puso ay wala sa manggagamot, kundi nasa taong naghahanap ng lunas. Bagaman hindi ko lubos na maunawaan ang kahulugan nito. Ngunit ipinagbili ni Xiangyi na dapat kong iparating sa inyo, mahal na tihen, nang walang labis at walang kulang. Marahil ay naunawaan ninyo ang ibig niyang sabihin. Ngunit nakikita ko sa mga mata ni Xiangyi ang bakas ng kalungkutan. Hindi tulad ng dati niyang kagalakan kapag tinatalakay ang medisina. Matapos ko siyang ihatid pa uwi, tumayo pa siya ng matagal sa pintuan ng Suot Chuntang. Bigla siyang lumingon at nagtanong sa akin kung totoo pa rin ba ang pangako kung tutulungan siyang bantayan ang Suot Chuntang. Siyempre, sumumpa ako sa ngalan ng langit at araw. Ngunit tumango lamang siya ng bahagya, at sinabi sa akin na simula bukas, hindi ko na kailangang samahan siyang mag-aral ng mga aklat medikal. Sabi niya, ang matandang ginang sa pamilya ni tagapamahala sa timog ng lungsod ay may manlang ubo. Nais niyang subukang gamutin ito. Ang bata sa paggawaan ng langis sa hilaga ay puno ng dumi sa mukha. Dapat din daw niya itong tingnan. Ang kanyang mundo ay kailanman hindi nakakulong sa loob ng bakuran, kundi naroon sa gitna ng paglilingkod at paggagamot. Nang sabihin niya iyon, nakatitig siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Mahal na tihen, nararamdaman ko na si Xiangyi ay katulad ng ibong kingfisher na pinulot ko sa tabi ng ilog. Alam kong darating ang araw na lilipad din siya pabalik sa langit. Ngunit nang makita ko siyang magpakitang gilas at lumipad ng mataas, nakaramdam pa rin ako ng hapo sa aking puso. Gayunpaman, dahil nais niyang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng medisina, buong puso ko siyang susuportahan. Nag-utos na ako. Naihanda ang karwahe at ang kanyang kahon ng gamot. Lahat ng mga halamang gamot sa mga butika ng pamilya Xi ay maaari niyang gamitin. Basta't masaya siya. Masaya na rin ako. Isang gabing walang tulog. Sa harap ng bakuran ay gaya pa rin ng dati. Naririnig ang ingay at malambing na tawa ng isang babae. Sa labas ng bintana, ang buwan ay nakabitin ng mag-isa. Sa loob ng bintana, ang puso ko ay nag-aapoy. Ang unang dalawang tanong ay nakakuha na para sa akin ng matibay na kasunduan at gamot para sa pusong sawi. At itong ikatlong tanong ay dapat humubog sa aking lakas ng loob na umalis. Isang paninindigang hinding-hindi nalilingon pa. Oras na para isulat ang huling palaisipang medikal. Ang manggagamot ay may karamdaman. Kung hindi gagamit ng panlabas na gamot, paano ito gagaling ng kusa? Ito ang tanong ko sa aking sarili ngayon. Tahimik akong maghihintay kung ano ang magiging tugon ng batang manggagamot na si Shen Xiangyi.
Sagot ng asawa ni Xi mula sa angkan ni Shen. Mahal na Tihen. Narito ang sagot ni Xiangyi. May nagsabi noon, ang sakit ng isang manggagamot ay ang malunod sa damdamin. Noong unang panahon may isang manggagamot na naging hibang sa kanyang pasyente. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan niyang pati siya ay nagkasakit na rin. Upang mapagaling ang sakit na ito, walang ibang paraan, kundi ang pagbabalik lamang. Danggi pagbabalik. Ang danggi na ito ay hindi ang halamang gamot sa butika, kundi ang pagbabalik sa kung saan talaga ako nararapat. Ano ang tunay na diwa ng isang manggagamot? Wala ito sa karangalan ng isang pagamutan, o sa harap man ng higaan ng may sakit, kundi nasa kung paano ko pananatilihin ang aking sariling pagkatao. Una, ang pagkataong ito ay hindi dapat talikuran. Ikalawa, ang paninindigang ito ay hindi dapat matinag. Kung tangan ang dalawang ito, kahit pa mapunta sa gitna ng kawalan, tulad ito ng pag-aapoy ng mitsa sa tamang oras, na magbibigay liwanag sa sarili at sa kapwa. Ano pa ang dapat ipangamba? Huwag na tayong magtanong pa. Tapos na ang 3 katanungan. At naliwanagan na ang pusong ito. Sa harap ng naghihingalong lungsod ng alaala, ang 10 taon ng panaginip ay nagising sa loob lamang ng isang gabi. Ang katawan at pusong ito ay dapat nang ibalik sa pangalang Shen Xiangyi. Dapat nang bumalik sa pinagmulan ng nakaraan. Dapat nang magbalik sa malawak at walang hanggan. Sa pagitan ng langit at lupa kung saan sumisibol ang panggagamot. Ang babaeng manggagamot na si Shen Xiangyi ay dapat nang magbalik. Hinawakan ko ang pluma at isinausaw sa tinta. Ngunit natigilan ako ng matagal sa ibabaw ng papel. Minsan kong naisip na kung gagamitin ko ang kapangyarihan ng kasunduang ito upang putulin ang tadhana, mabubura kaya nito ang 10 taon ng pait at pasakit. Ngunit, hindi. Ang 16 na taong gulang na si Xi Junheng ay walang kasalanan. Ang 15 taong gulang na si Shen Xiangyi ay wala ring pagkakamali. Nagtagpo sila sa rurok ng tagsibol. Nangako sa isa't isa sa murang edad. Sayang lamang, ang dapat na magkasama hanggang sa pagtanda ay ang 16 na taong gulang na si Xi Junheng at ang 15 taong gulang na si Shen Xiangyi. At hindi ang magkaibang tao na nasa harap natin ngayon. Dahil dito, ang huling pangungusap na ito ay hindi ko isusulat para sa mag-asawang puno ng puot. Isusulat ko ito para sa mga nananatili sa taong iyon. Ang magkasintahang kabataan sa kalsada ng ulan sa tagsibol. Naway ang 16 na taong gulang na si Xi Junheng at ang 15 taong gulang na si Shen Xiangyi ay magkasama hanggang sa huling hininga. Nananatiling tulad ng araw na ito habang buhay. Sa sandaling lumapat ang pluma, isang dayuhan ngunit pamilyar na alaala ang biglang bumuhos na parang baha. Iyon ay ang 15 taong gulang na si Shen Xiangyi na naglalakad patungo sa isang bagong bukas. Hanggang dito, ang pangako ng 3 katanungan ay ganap ng natupad. Ang lumang kasunduang ito ng kasal ay dapat na ring itabi at ibaon sa limot. Nang ang dulo ng daliri ay bahagyang hihiwalay na sa papel. Isang bagong bakas ng tinta sa tabi ng lumang tinta ay dahan-dahang kumalat na parang mga luhang hindi mapigilan. Ang paraan ng pagkakabit sa huling guhit ng titik na ito ay nakita ko lamang sa mga reseta ng gamot na isinulat ni Xiangyi. Hindi ka isang engkantada. Ikaw ay si Xiangyi. Hindi ba, sagutin mo ako. Ikaw ang Xiangyi mula sa hinaharap, hindi ba? Sagutin mo ako. Sinasamo ko sa iyo. Hindi ka ba maayos sa iyong kalagayan? Kaya ba nakikipag-ugnayan ka sa ganitong paraan? Ako ba sa panahong iyon ay hindi naging mabuti sa iyo? Kung gayon, Xiangyi, huwag mo siyang patawarin. Iilang salita lamang. Ngunit tila naubos nito ang lahat ng kanyang lakas. Ang mga bakas ng tinta ay biglang huminto doon. Sa huli, Xiangyi, huwag mo akong kalilimutan. Lahat ng bakas ng tinta sa kasunduan, mula sa akin noong kabataan, at mula sa nakaraan, ay inanod na lahat na parang umaagos na tubig. 10 taon ng panahon, ang pait at saya ng dalawang mundo. Sa huli, isa lamang pala itong malaking panaginip. Ngayon, hindi na kailangang panghinayangan ang paggising. Sa araw na kumuha ng pangalawang asawa si Xi Junheng, ang mansyon ng Xi ay naging lubhang masigla. Sa harapan, matitingkad na pulang sutla ang nakasabit. Puno ng mga panauhin ang bawat upuan. Umaalingaw ang mga awit ng pagdiriwang. Ngunit sa likod ng bahay, namamayani ang katahimikan. Maging ang mga batang katulong ay patagong nagtakbuhan. Upang masilayan ang pagdating ng bagong asawa. Ako ay nakasuot lamang ng payak na puting damit. Nakaharap sa salamin at nag-aayos ng simple. Isang lumang kahoy na tusok buhok lamang ang aking ginamit.
Ang mga mamahaling sutla at magagarang kasuotan na ibinigay ni Si Junheng. Pati na ang mga alahas at palamuti. Wala akong kinuha kahit isa. Dinala ko lamang ang mga kagamitang personal na ginawa ng aking ama. At ang bag ng gamot na lagi kong bitbit noong kabataan ko sa panggagamot. Ang kasulatan ng paghihiwalay na personal na ibinigay ni Si Junheng ay nilagdaan ko na ng aking pangalan. Maingat ko itong itinupi at inilagay sa pinakaibabaw ng aking bowl. 9 na tangkay ng bulaklak lamang ang aking bitbit. Ibinabalik ang mga alaala sa tunay nitong nagmamay-ari. Isinaklay ko ang bag ng gamot sa aking balikat. Binalot ang aking mga gamit sa payak na tela. At mahigpit itong nakuptan sa aking dibdib. Sa isang balikat ay ang pinanggalingan. At sa aking puso ay ang daan pa uwi. Wala nang pag-aalinlangan pa. Tumalikod ako at binuksan ang pintong nag-ugnay sa likod at harap ng mansyon. Noong araw, nangako tayong magsasama hanggang sa pagtanda. Ngunit ngayon, narito ako para sa katapusan ng ating sumpaan. Una, binabati kita sa iyong bagong katuwang. Naway maging maluningning ang inyong bagong simula. Pangalawa, binabati ko ang aking sarili sa paglaya sa lumang pangako. Ang buhay na ito ay ibinabalik ko na sa akin. Ang lahat ay nagbabalik na sa tunay na pinagmulan. Tapos na ang utang na loob, putol na ang ugnayan. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ginagawa mo? Kung hindi ka masaya, hindi ko na itutuloy ang pagdiriwang na ito, maaari ba? Siyangi, kailanman ay hindi ko binalak na hiwalayan ka talaga. Si Junheng, pakilagay na ang iyong selyo. Hindi ako payag. Hindi ako makikipaghiwalay, hindi maaari. Tayo ay mag-asawang sumumpa sa harap ng badha. Paano tayo maghihiwalay? Ang mga Diyos mismo ang nagtakda ng ating tadhana. Sabi nila ay magsasama tayo hanggang sa pumuti ang buhok tulad ng ngayon. Naputol ang kanyang mga salita. Biglang natigilan si Junheng. Ang kanyang mukha ay nabalot ng gulat na parang tinamaan ng kidlat. Magsasama hanggang pagtanda, tulad ng araw na ito. Ang mga pulang kandila sa bulwagan ay malungkot na nag-aapoy. Isang kislap ng mitsa ang biglang sumiklab. Ang mahabang sulyap ng 10 taon ay biglang nagwakas. Sa simula ay ang kanyang mga matang puno ng katapatan sa harap ng Budha. Sa dulo ay ang kanyang mukhang puno ng pait at pagbabago. Ang lahat ay naglaho na parang aninag sa tubig at bulaklak sa salamin. Hindi bulaklak, hindi rin hamog. Isang kurap lamang ng mata ang dumaan. Ang ilusyon ay naglaho na kasabay ng agos. Nang maliwanagan, ang bundok ay bundok at ang tubig ay tubig. Ang bundok at tubig ay hindi naman talaga magkaugnay. Mula ngayon, ang ating mga landas ay hindi na muling magtatagpo. Ikaw ang manggagamot na si Shen. Noong taon ng epidemya sa Kingshao, kayo iyon. Kayo ang nagligtas sa akin. Kilala ko ang sulat kamay na ito. Noon ay mataas ang aking lagnat at hilong-hilo ako. Ngunit natatandaan ko ang isang taong pasan ang bag ng gamot na ito. Napakaraming malabong mukha ang nagdaan sa aking alaala. Hindi ko na matandaan ang lahat. Ang manggagamot ay nagpapagaling ng sakit, hindi nagbibilang ng tao. Mag-iingat kayo, binibini. Ang bag ng gamot ay sumasabay sa bawat hakbang. Dahan-dahang tumatama sa aking balikat at binti. Sa loob nito, minsan nang naglaman ng mga sugat ng maraming tao. Ngunit ngayon, sa wakas, tanging ang sarili ko na lamang nalandas ang dala nito.